الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح اتق الله حيثما كنت. وقال أيضا خير الدعاء دعاء يوم العرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قلبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Una sa tanan, magpasalamat ta sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang matag-usa sa ato karon gihatagan pa og forsa, gihatagan pa og chance na makapag-ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat ang matag-usa karon nga nakaabot siya pinaagi sa kakayahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat ang matag-usa nga naas dati sa relihiyong ngangit-ngit nagikaidan siya sa Allah subhanahu wa ta'ala diri nga kiniya. Magpasalamat ang matag-usa nga nakahadir siya karon sa adlaw nga Yaumul Eid al-Adha para mag-ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kay tanang kamusliman karon nagkinausa para mag-ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa likod sa pagpasalamat nato kay Allah subhanahu wa ta'ala ato siyang bantugon nga siya ang nagbuhat sa kalibutan. Siya ay nagbuhat sa nakita nato ug wa nato na makita. Ug kamatuoran, siya lang ang naay kakayahan nga wala sa tuwa. Subay kinsa kita para dili kita magpasalamat ug dili nato bantugon ang atong Ginoo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Karon adlaw sa Yawmul Eid. Adlaw kung diin maisgutan nato ang kinabuhi sa isa ka propeta nga gisubok siya sa Allah subhanahu wa ta'ala pinaagi sa pagpatay sa iyahang anak. Atong hisgutan ang propeta kung diin gisubok siya sa Allah subhanahu wa ta'ala nga patyon ang iyahang isa ka anak para pag-ibada sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walay lain kung dili si propeta Ibrahim. Nahibaluta sa matag ko sa sato karon na ay mga pagsubok sa matag usa karon nga ginaatubang sa akong kinabuhi. Ginaatubang sa tanang problema diri sa kalibutan. Pero wala pa nato gihuna-huna nga mas dako og mga pagsubok ang mga propeta kaysa sa tuwa. Ang propeta Ibrahim sa time nga wala sila'y anak sa iyahang asawa ni si Sarah, sa likod sa promise sa Allah subhanahu wa ta'ala nga magdaghan sila apo, pero wala sila iiriksihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa likod ana nagbuluntari si Sarah nga ipaasawa sa iyaha ang isa ka babae nga si Hajar. Diin kini gipanganak diri si propeta Ismail nga ang nagbuntis nga si si Hajar. Sa likod sa pagpanganak sa usa ka babae na si Hajar, idalalit kini ni propeta Ibrahim sa isa ka lugar nga kung diin kini mao ni ang sa Saudi sa Makkah. Og sa iyahang pagdala dito, iya kining gibiyaan, iya siya nanalikod para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa time nga nagtalikod siya, nag-ingon si Hajar sa iyaha nga luman daw biyaan nimo diri sa lugar nga walay pagkaon ug ang naalang silaha ang date or batilis ug gamay nga tubig. Ug wala ni atubang si Ibrahim, nagpatuloy ra gihapon siya og lakaw. Sa dihang ipangutana na po siya ni Hajar sa ikaduha ka pangutana, imuha ba kining gibuhat nga gisugo ka, nga gikumandan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Og niingon si propeta Ibrahim, oo. Og si Hajar nakadaman kini siya og kaginawahan sa iyahang kasing-kasing. Og sa mapadali ang kisa, nilabay ang pulo ka tuig gikan sa paglakaw ni propeta Ibrahim og nagbalik siya. Kung diin kini
gibilin niya ang iyahang anak. Sa pagbalik niya sa Makkah, nga ang dating nga tawag sa Makkah ay Bakka, dili na kini siya ang pareho nga dating nga gibiyaan niya. Dibalik siya dito sa lugar kung diin niya gibiyaan ang iyahang anak o ang iyahang asawa para sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa dihang pagbalik niya, sa sunod sa 10 ka tuig nga wala siya nakabalik, naghon siya sa iyahang pagkatulog. Nagdanggot siya, nagikatay niya ang iyahang anak na si Propeta Ismail. Og nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyahang Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, falamma balaga ma'asayya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahaka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allah minas sabirin. Si Propeta Ismail sa dihang nihantong na siya sa tama nga edad. Og nag-ingon ang iyahang amahan nga si Propeta Ibrahim nga nakita daw niya nga gikatay si Propeta Ismail. Og mitubag si Propeta Ismail kung kana ang kautusan ni Allah, kung kana ang gikumad sa imuha ni Allah, andam ko magsabar, andam ko magpakumbaba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Og gikumanan ni Ismail ang iyahang amahan nga subarion siya, nagitgitan siya sa riok. Si Propeta Ibrahim sa likod sa iyahang pangandoy nga gusto niya magkaanak. Nga sa 10 ka tuig wala niya nakita iyang anak. Gitistingan siya sa Allah subhanahu wa ta'ala nga subarion ang iyahang anak. Siya mismo, papa mismo ang magsubari sa sariling anak niya. Isubok siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napat yun mismo niya sa iyahang mga kamot. Ang mismo sariling anak niya kung kato nga anak, dugay na niya ginaampo nga tagaay kong anak. Sa dihang paghatag sa iyaha, nilabay ang 10 ka tuig ug ipapatay sa iyaha bilang pagsubok sa iyaha. Og sa dihang gitgitan na si Propeta Ismail ni Propeta Ibrahim. Niabot o gipaabot sa Allah subhanahu wa ta'ala ang isa ka ganam, ang isa ka kambing para pangtubos kay Propeta Ismail kay tungod nakalagpas si Propeta Ibrahim sa pagsubok sa iyahang gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatabok siya sa likod sa pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyaha nga mahal kaayo niya ang iyahang anak. Pero andam siya nga isugal o magtaa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kita karon una-una sa mga ginikanan, asa nataman ang atong mga hak, ang atong mga katungod dito sa atong mga anak. Atong panggihatag ang katungod sa atong mga anak. Pila na takatuig diri sa kalibutan nga buhi. Atong panggihatag ang katungod sa atong mga anak. Katungod namo na mga anak,
nga mahalon mi ninyo, nga suguon mi ninyo o pagsala, nga badluon mi ninyo og dili maayo. Na-question na ba nato ang atong mga sarili una-una sa mga ginikanan? Nga paiswila ba nako ang akong anak sa relihiyong Islam? Nasa katunayan, ang iyong anak ay magiging kapahamakan sa araw ng paghukom. Once na dili nimo maampingan, mapadako ang imuhang anak, nga magbuhang na siya og kadautan, kana mismo ang maghulog sa imuha sa impyerno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makita nato karon ang mga ginikanan nagpabaya sa ilahang mga anak. Wala sila gitudluan ang ilahang anak para mahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Propeta Ibrahim, bisan pa man mahal niya ang iyahang anak nga isa lang kabuok, nga grabe niya pag-ampo ngayaan la tagay kog anak. Sa dihang gihatagan siya sa iyahang sa Allah subhanahu wa ta'ala anak, gisubok pa siya nga patyon mismo niya sa iyahang duha ka kamot. Pero kita karon, ginamahal nato ang atong mga anak, pinaagi sa kadudunya, pinaagi sa kalilibutan ng mga bagay. Pero sa pang-akira nila, sila natakatuig diri sa kalibutan, wa pagyahapon ta nakatudlong alis sa atong mga anak. Nga mismo kanang anak nimo mukupra na sa imuha sa adlaw sa paghukom. Nganong wala ko tudloy ni ani ni Papa. Sa likod sa paghatag ug katungod sa ginikanan sa iyahang anak, atong tan-awon kung unsa kabutan o unsang makuha nato nga aral kay Propeta Ismail. Sa likod nga nagingon ang Propeta Ibrahim nga anak ko nga palangga, nakita ni ka sa ako ang damgo nga sige subari ka. Nakita ti ka sa akong damgo nga sige subari ka. Ug nireply si Propeta Ismail, o abi, o akong amahan, kung kana ang gikuman sa Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah makita ko nimo nga nagsabar ko para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah makita mo na nagsabar ang Propeta Ismail para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gisunod niya ang iyang hikanan nga lalaki para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa lang kainan ni Propeta Ibrahim sa iyang anak, nagsunod na. Pero kita ninyo karon mga anak, halos wala na yung mga boses ang atong mga ginikanan. Sa pagmando nila sa tuwa, sa pagtulid nila sa tuwa, nga ingani ang buhata, wala paghihapon na bag-o si anak. Nga nalaganap sa kalibutan karon, laganap sa panahon nato karon, nga ang anak na ang mahimong ginikanan sa sulod sa panimalay ug ang ginikanan na ang mahimo nga anak sa sulod sa panimalay. Ang ginikanan na ang masulugo sa anak sa sulod sa panimalay. Ang ginikanan na ang naggabuhat sa tanang bulahaton sa sulod sa panimalay. Ang anak na ang magkumad sa ginikanan sa sulod sa panimalay. Wala bataana na ulaw bilang anak ka. Naiisa ka kisa, naiisa ka story, nga naay mag-inahan o mag-isa ka anak.
Sa dihang gihatod niya ang iyahang anak sa eskwelahan. Nga ang diin ang mama bulag ang isa ka mata. Sa dihang gihatod niya sa eskwelahan, gisaway ang iyahang mama sa iyahang anak. Kay bulag ka daw siya. Kay bulag daw ang iyahang mama. Og niuli ang iyahang mama. Og pagkauli sa iyahang anak sa hapon, iyang giingnan ang iyahang mama, sa sunod ayaw naghatod sa kuha sa eskwelahan. Kay napaulawan ako, kay bulag ang insisa ni mo kamata. Iyang gipasol ang iyahang mama, nga nung nga nagdili ka ng pamantika. Kung sa likod sa imuhang pagkagilikanan, imo ra kong paulawan sa akong mga classmates. O atong panaliyon ang kisa, ang story, ni dako ni kinisiyang bataa. Nahimog profesional, nga wala niya girespeto ang iyahang gilikanan bilang isa ka bulag. O nahimo siya profesional, i-travel siya sa laing lugar. O ang iyahang mama, nga kung diin, gibiyaan niya sa isa ka lugar nga gidak-an niya, nga nag-ipon para makatravel, para makaadto sa iyahang anak, nga gialagaan niya sa bata pa siya. O sa dihang kumkum na og kwarta ang iyahang mama, nga andam na mo travel padulong sa iyahang anak, nibati ni kini siya og kauhaw, kakapoy sa iyahang lawas. Sa dihang niabot siya sa panimalay sa iyahang anak, og gituktok siya. Pagtuktok niya sa pertahan, nag-abri ang iyahang hibali apuhan anak sa iyahang anak. Og nakuyawan ang iyahang anak. Nakuyawan ang iyahang apuhan. Kay ati niya dili tao, kay tungod bulag ang isa niya kamata. Og nibaba ang iyahang anak. Og pag-apri niya, nakita niya iyahang mama. Wala siya nibaba para entertinon ang iyahang gilikanan. Pero nag-ingon siya, nganong naanamampud ka diri, naanamampud ka diri para gubaon na po akong kinabuhi. Para hadlokon ang akong mga anak, anang nawi mo. Sa likod sa pag-ingon ato sa iyahang anak, nalumay o nalusaw ang iyahang mama. Sa likod sa pag-travel niya, tingatura ang iyahang madawat sa iyahang anak. Og nagtalikod ni kini siya og niuli sa iyahang panimalay. Nitalikod nga naay luha sa iyahang duha ka mata. Nitalikod nga buak iyahang kasing-kasing pinaagi sa mga istorya nga mga sakit sa iyahang anak. Pero sa likod anak, nagaingon pa siyahang sarili nga wala gihapon na usab ang pagturi niya sa iyahang anak. Nilabay ang pila ka tuig, namatay ang iyahang mama. Namatay ang iyahang mama o ipadalhan siya sulat na namatay na ang iyahang mama. O nag-ulit ni siya. Nag-ulit siya, dili para mutamong o patay para sa iyahang mama. Niulit siya para kuhaon ang mga kayamanan nga natiling sa iyahang mama. Niulit siya para dili maghilang o maghinunsol sa mga sala niya sa iyahang ginikanan. Pero bago pa namatay ang iyahang mama, ang iyahang ginikanan na isa kabuok nga nagpadako sa iyaha na ay sulat nga gibilin sa iyahang uyuan. Pag-abot niya sa area, pag-abot niya sa balay kung diin kini siya nagdako, ihatag
ang sulat nga gibilan sa iyahang mama ug gihatag. Sa dihang gibasa niya ang sulat nga gibilin sa iyahang mama nga naa na sa sulod sa pakuburan. Sa wala panahuman siya og basa, sige siya basa. Hinay-hinay og tulo ang iyahang mga luha. Hinay-hinay nagtulo ang iyahang luha sa iyahang duha ka mata. Kay ngano unsay nakasunod ang liter bago nawafat, bago namatay ang mama. Sa time nga bata ang iyahang anak, sa batong nagbasa, bulag sa niya ka mata. Bulag ang isa na mata, ug nagpaopera ang mama, ug gid niya ang isa niya ka mata para makita sa anak ang kadindot sa kalibutan. Para makita sa anak ang kaayo sa kalibutan, gisacrifice sa inahan ang isa niya ka mata para sa iyahang palangga nga anak. Pero kita ninyo karon mga anak, asa natakutob ang pagmahal nato sa atong mga ginikanan. Asa natakutob sa pagrespeto nato sa atong mga ginikanan. Gihatag nila ang karangyaan sa tuwa diri sa kalibutan. Gipuntista sa atong mama sa pila ka bulan nga nagsakripisyo siya, naglisod siya og tulog. Naglisod siya kaog sa pila ka bulan. Pero pagkadako sa isa ka bata, siya pa'y mismo magpaatubang sa iyahang ginikanan nga wala kay ayo nga pagginikanan. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, walay lain di kuman sa ato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay simbahon lang siya ug ayuhon nato ang atong duha ka ginikanan. Pero asa karon ginikanan maunay magsugo sa sulod sa panimalay. Pero sa panahon ni Propeta Ibrahim ug si Ismail, alang-alang kay Allah, si Ismail mismo ang nag-ingon, "O amahan ko, inshallah makita ko nimo nga nagsabar ko." Bisan patyon siya mismo sa iyahang amahan, pinaagi sa iyahang duha ka kamot. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dili pa huli ang tanan para sa ginikanan ug sa iyahang anak. Ug para sa anak sa iyahang ginikanan nga pasayloon niya sa adlaw kung diin nagpinainay sila sa iyahang sarili. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح جاء الرجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فقال أمك وقال ثم من قال ثم أمك وقال ثم من قال أمك ثم من قال ثم أبوك. Naay sa kalalaki nga niduol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og nangunta na siya, "Ya Rasulullah, insa man daw ang dapat nako pakitaan og nindot nga pamatasan?" Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk." Nag-ingon ang propeta, ang imuhang mama.
o giusab sa isa ka lalaki kinsa pa man. Wakal ummuk. Nag-ingon ang propeta ang imuhang mama. Summa man kalog nag-ingon na pod ang propeta ang isa ka lalaki kinsa ka. Ummuk ang imuhang mama. Summa man summa kal abuk. Kung nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang imuhang papa. Tulo ka bisis gibalik-balik sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummuk, ummuk, ummuk. Ingana kapalangga sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ginikanan nga babae. Ang ginikanan kung diin nagsakripisyo para sa mga anak, para sa ilahang ayuhan, nagsakripisyo sa ilahang hago, sa ilahang kakawasa dito sa kalibutan. Ug nag-ingon sa kaikaupan, summa man qal summa abu. Ug nag-ingon ang imuhang papa. Sa sulod sa panimalay, na ay duha ka tawo nga dati nga kabakakon ang atong mga ginikanan nga duha. Panguntanaw na hindi mo si mama, maukira ka. Mag-ingon si mama, ukira na, bisag nalisan. Bisan nalisudan na si mama, mag-ingon sa iyahang anak gihapon, ukira ko na. Pa, ikapoy ka, mag-ingon si papa, wala, ukira ko. Ukira ko na. Sa likod sa ilahang kalisod sa kinabuhi, wala nila gipaplid sa imuha nga nagkalisod na sila. Yung anak sa kapalangga sa atong ginikanan. Pero sa likod sa pagpalangga sa atong ginikanan, kita mismo ang nagadaot sa relasyon bilang anak ta sa atong mga ginikanan. Mga kaigsuonan, dili paulahi ang matang usa nga magpinasayloay sa adlaw sa yamon. Idiladha nga kung diin gisakripisyo o gisubok si Propeta Ibrahim nga pasyon niya ang iyahang anak. Dili pa hulitanan para sa anak ug sa ginikanan nga wala niya nahatag ang hak sa iyahang anak sa pila ka tuig. Ug wala nahatag sa anak ang hak sa ginikanan sa pila ka tuig. Dili pa hulitanan para maghinulsulta, para mangayo ta o kapasayloan sa atong ginikanan. Sa adlaw sa Yawmul Eid, dili pa hulahitanan para sa mga parinti nga mangayo o kapasayloan kung kinsa man tong nakabuhat o kasala. Dili pa hulahi ang tanan para sa mga magbarkada nga nagkinalainay sa pila ka tuig. Dili pa ulahit sa tanan para sa community nga magkinausa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili pa ulahit sa tanan nga magbinahalay ang matag usa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dili pa ulahi sa tuwa karon diri nga mangayo o kapasayloan ang matag usa. Kung kinsa man tong naay ginatimtim sa ilahang mga kasing-kasing, sa ilahang mga heart nga ginadala-dalaan ng kalibutan ni nga mangayo sila o kapasayloan kung kinsa man to ang iyahang ikasalan ng katao niya. Kay nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Dili makasulod sa paraiso kinsa man tong taong nga naay pagmamataas bisag katiting sa iyahang kasing-kasing. Subay sa adlaw nga Yawmul Eid, atong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing, pinaagi sa pagpangayo o kapasayloan sa Allah subhanahu wa ta'ala, o pangayo o kapasayloan, gikan na sa atong mga ginikanan, sa atong mga kaparentihan, sa atong mga igsuonan, o sa atong mga barkada, sa community, sa tanang-tanang tao kung kinsa man tong napalibot sa atoa. Dili pa ulahi sa tanan sa adlaw nga Yawmul Eid. Mga kaigsuonan. Ang Yawmul Eid, kini ang atong paglipay-lipay. Maglipay-lipay ta, pinaagi sa halal nga
tugod sa ato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdipay-lipay ta nga ihatag nato ang kalipay sa atong anak ug ang anak ang maghatag og kalipay sa iyahang amahan. Ug ihatag sa barkada sa iyahang barkada ang kapasayloan nga islas nga gigikan sa iyahang kasing-kasing. Kung kinsa man tong naapay gidala nga mga kalaing sambatang usa, insyaallah subhanahu wa ta'ala dili pa ulahin ang tanan para mangayo kapasayloan. Salawatan nato ang Nabi nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyahang Quran, innallaha malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. قالوا ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع أبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. تكبير تكبير تكبير. Eid Mubarak sa inyong tanan. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.